Ano ba yung tatlong lapses ko sa aking content creation journey? Tara't pag-usapan natin yan sa video na ito, no? So, pero kung bago ka lamang pala dito sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian J. Asena, aka The Estudyante Trader. So, isa po tayong content creator, junior analyst, and as well, na tayo ay influencer po, no? Ng mga iba't ibang trading brokerages, no? Kaya naman mag-subscribe ka na, may like mo na to, share mo na to, para nang sagyan, mas marami pa tayong matulungan na ibang tao, no? So, ngayon mga ka-traders, actually, reflection ko lang to sa sarili ko. Ewan ko kung sa iba din, ganito rin yung napapansin nyo sa sarili nyo or sa content creation journey nyo. So ako, talagang nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko, no? As I have mentioned, kapag ka nag-a-advise ako or nagbibigay ng mga words, no? Katulad yan, nagsasalita ako, hindi po para sa inyo yun, no? Para sa akin din talaga yun. Kaya naman, okay, simulan na natin, no? Number 1 is talagang hindi po ako planado, no? Hindi ako well-organized sa pagko-content. Yan ang totoo, no? Minsan makikita nyo, madalas nga ako nag-upload, madalas akong nasa harapan ng computer, nag-share ako ng mga ganito, ng mga ganyan. Pero actually, hindi po yun nakascheduled, no? Lahat po ng uploads ko, ng vlogs ko, it is out of nowhere, no? Kung kailan ko lang magustuhan. Well, sabi nga ng mga kaibigan ko, meron daw yung mga advantages and disadvantages kapag ka hindi nakascheduled yung mga post mo. Syempre, number 1 advantage mo na nun, syempre, hindi ka masyadong pressured. Pero naman kapag ka wala kang target quota, wala kang goal, no, hindi ka nag-upload masyado dahil nga parang hindi naman siya well organized, definitely mawawala ka dun sa track, no, which is minsan yun nga yun nangyayari sa akin. Kaya meron tayong babaguhin, no, meron tayong i-improve. So pero ang advantage naman nun nung nasabi ko is definitely hindi ka masyadong pressured. Pero ang disadvantage nun, baka mawala ka sa goal mo, baka tamarin ka na, no? Kasi nga wala kang goal, no? Wala kang plano. Pero para sa akin naman, regularly naman ako nag-upload. Hindi nga lang yung pag Monday, ganito ay upload ko, no? Pagka Wednesday, pagka Friday, ganito. So, hindi masyado organized, no? Which is yun yung isa nga sa mga lapses ko, no? Hindi masyadong organized or hindi naka-schedule yung mga post, yung mga videos, no? Pero, again, meron tayong gagawin, babaguhin po natin yan. So, number 2 is definitely hindi tayo masyadong innovative sa content. Sa akin lang to, reflection ko po ito, feedback ko to sa sarili ko. So, dahil alam niyo po mga ka-traders, di ba, when it comes to finance, no, ang binablog na nga ngayon yung Web3, ang binablog na ngayon ng karamihan, mga NFT, crypto, ganyan. While ako, some other point niya, may advantages and disadvantages yung pagdidiscuss ko ng medyo traditional finance pa rin. Yung mga investment terms pa rin, mga trading terms. Kumbaga, hindi ganun nakafocused sa digital finance or sa decentralized finance sa Web3. My content is all about, the application of traditional investing. Yan, medyo nadidiscuss ko pa rin, diba, stock market, nadidiscuss ko pa rin yung mga basic terms ng crypto, ng foreign exchange, yung mga economics. Medyo pang traditional pa rin yung akin, no? Well, I try to improve, no? To innovate. Sinasama ko naman yung vlogs ko ng mga bago. Kasi ang pinaka-point ko dyan, number 1, ang advantage po nitong mga binablog ko para sa akin, ay definitely natututo yung mga Pilipino ng more on foundational level ng trading, ng investing. Kasi pag hindi nila alam yung mga, diversification, yung alam niya na yan, yung mga basic terms, pag lumipat sila ng decentralized finance or ng Web3, medyo maguguluhan pa rin sila kasi hindi nga nila alam kung paano nag-work yung mga simple financial markets, how it interacts with each other, no? So, ibig sabihin nito, pag lumipat tayo dun sa crypto kagad, pag yun agad ang mga content ko, kumbaga, medyo may kalituhan pa, no, sa kanilang mga isip. Kumbaga, advanced agad, no? While, eto, foundational level yung aking mga dinidiscuss. Kaya sa tingin ko, may advantage and disadvantage din naman yung mga vlogs natin. Pero para sa akin, kailangan yan, ma-connect ko nga yung traditional finance, 'di ba, sa global finance or what we call also as yung mga decentralized finance na financial system. So, kailangan kong medyo magbago ng content, pero andun pa rin dapat, no, yung traditional, yung basic, foundational level, para yung mga tao is makarelate pa rin sa kung anong binablog natin. Kasi minsan, pag pinag-usapan mga Web3, di ba, sinong may alam na Web3? Most commonly, yung mga kabataan lang, no? Yung mga Gen Z millennials lang. More on, ha? Hindi ko sinasabing wala nang alam yung ibang tao. I mean,
pagka blinag mo to, sino na makikinig sa'yo, no? Ako, ang main focal point ko, not just only the Web3 technology, but also the sustainable investing. No, yung ibig sabihin nito, pati yung mga OFWs, maaambo na nung mga learnings ng content ko. Ibig sabihin, pangkalahatan. Yun ang gusto kong content eh. Pero again, kailangan kong medyo magbago ng content, mag-innovate, para lahat napapag-usapan, no? So, feedback ko lang yan sa sarili ko. Number 3, ano pa ba? Wala akong masyadong groups or mentors na mga vloggers rin. Well, don't get me wrong, mga traders, ako mahilig ako makipag-usap, mahilig ako makipag-network, pero kumbaga yung solid group or solid mentor na mag-guide pa sa akin. So, syempre ako, kahit trading mentor na ako, junior analyst, no? Pero syempre, ang pinaka-importante sa lahat, dapat matuto ka ng matuto pa rin, no? Get learnings as you can. So, habang bata ka, habang nandiyan ka sa field mo, sinasabi ko to sa sarili ko, no? So, wala akong ganung kasolid, no, na mga groups talaga. Although may mga kakilala ko, hindi na ako magbabanggit, pero halos lahat yan na-meet ko na sa event, diba? Yung mga crypto influencers, yung mga tinatawag natin mga KOLs, no? Mga tinatawag natin mga cryptitos, yan, marami yan, no? So, kilala ko naman sila, nakausap ko naman sila, pero wala pa ako ganung guidance, no? Wala pa ako ganung nasasalihan na network para nang saging syempre mas lumawak pa yung kaalaman natin. Although yun nga, mahilig ako umattend ng mga seminars, mga events, mga webinars, mga kung ano-anong gatherings, no? Pero syempre, kumbaga nga, yung nasasamahan mo na solid, wala pa. So, kaya yan yung gusto kong improve na 3. Number 1, maging mas planado pa tayo, no? Pero hindi naman sobrang pressured. Number 2, mag-innovate ng content. Mas dagdagan pa natin ng content, yung mas bago, may mas matututunan. Pero syempre, magre-remain pa rin yung foundational level. Number 3 is yung tinatawag po natin na syempre solid groups, no? Mga mentors, and syempre mga kaibigan mo, no, na tutulong mag-a-uplift sa iyo at mag-share or mag-give ng value sa iyo, no, which is ganun din naman po ang gagawin ko. Yung mga alam ko na hindi nila alam, mag-share lang kami ng values doon dapat, no. So kaya yun lang mga traders, no, yun yung 3 lapses ko na kailangan ko pang i-improve dito sa content creation as a whole, no. So lahat na yan, creativity, content itself, marami pa akong kailangang improve talaga as well. Syempre from the delivery, kailangan pa rin talaga lahat yon, no, lahat. So kaya yun lang mga traders, no, kayo, tatanungin ko kayo, ano ba yung mga reflection nyo din sa sarili nyo, ano yung mga bagay na kailangan nyo pang improve, no? I-comment nyo din sa comment section at sabay-sabay po tayo matuto. So yun lamang po, The Estudyante Trader here.